Good morning! Ayan mga ka-stroke, tayo po ay nagbabalik. At for today's video ay ipapakita ko po sa inyo, i-share ko po sa inyo ang mga exercise para sa daliri para maiwasan ang kanyang paninigas at paglalak. Ayan, nakaglalak na ganyan. So, papakita ko po sa inyo ang mga ilang exercises. Ayan. So, samahan nyo ako hanggang sa uli. At ipapakita ko rin sa inyo ang mga ilang maintenance at ilang mga gamot na ibinigay sa akin ng doktor at baka may kailangan nyo rin yung inumin at magpakonsulta kayo sa doktor at ayan, para malaman ninyo mga iniinom kong gamot. So samahan nyo ako at kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe at huwag nyo kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. Ayan. So, let's go. Samahan nyo hanggang sa uli, ha? Maestro Johnny Daily Life. Mga stroke, ayan po ang aking iniinom na mga maintenance at vitamins. Ayan. Ayan po ay rekomenda sa akin ng doktor. Ayan. Sapagkat tayo po ay every 6 months ay laging may regular tayong check-up at lagi po tayo nagpapalaboratorio. At dapat po yan na ginagawa nyo rin. So, ipapakita ko po ang aking iniinom every day. Ayan. Sa umaga po, ito po ang aking iniinom. Ayan. Ito pong kulay pink ay siya po ay vitamins para sa pamamanhid. Ayan. Tapos ito po ay metformin para sa sugar, to control sugar. Ayan, pero hindi po siya nagpapababa. Kinokontrol po lang po niya ang sugar. Ayan. So, ito po naman sunod ay siya po ay Losartan BL para sa high blood. At ito naman po ay para sa high blood rin at saka sa to control the high blood at saka sa sugar. Kasi po itong metformin at saka ang Losartan ay kung minsan po ay sila ay magkakontra. So kaya po niresitahan din tayo nito para siya po ay magugma. At ito po naman ay ang aspirin para sa pagdaloy ng dugo para hindi siya lumapot. So yan po ang iniinom ko tuwing umaga po yan. Iba pa po ang iniinom ko pagkagabi. Yan. Ang iniinom ko po pagkagabi ay Alfonso. Hindi po ang iniinom ko po pagkagabi ay ganun din. Para sa high blood rin, iniinom pa rin po ako ng metformin at saka ng atorvastatin para sa cholesterol. Yan. Okay, so umpisahan na po natin ang exercise para sa ating daliri para maiwasan nito ang paninigas at paglalak. Ayan, kadalasan kasi nakaganyan eh. Ayan. At nasasanay siya na lagi nakaganyan. Kinakailangan na sa loob ng 1 linggo ay sanayin mo siya na palagi na nakadiretso. So, ganito mga gagawin natin, mga exercises, diyan. So, ganito po yan. Ayan. Ayan. Pag ganyan po. Hindi po siya isasarado ng todo. Nakaganyan lamang po. Tapos, ibubukan nyo ng dahan-dahan. Ayan. Ayan. Gawin natin siyang 10 repetition na 3 sets. Ayan. Isama rin po natin yan sa ating daily routine. Ayan. At saka konting paliwanag lang po. Pagmasdan nyo po ang aking kamay. Naiwanan po ang kanyang hintuturo, di ba? Ayan. So, kasi po tayo po mga na-stroke. Bagamat ikaw ay nakarecover na, ay palaging may naiiwanang latak ng pagka-stroke sa iyong katawan. Kagaya na sa akin, ako pinaka-recover na, pero pagmasdan nyo ang aking hintuturo, naiiwanan siya, oh. At saka ang hinlalaki. Ayan, mabagal po siya. Bumagal siya, kasi nga latak yan ang pagka-stroke. Naka-recover ka man,
kahit umabot ka ng ilang taon, ay palaging may naiiwanan. Hindi siya 100% na perfect. So, gawin natin ito. Ayan. Madalas natin gagawin yan. Ayan. Pwedeng gawin natin 10. 10 ulit. 10 ulit na tig 3 sets. Pagkakasampu, pahinga. Tapos ulitin. 10 ulit na repetition. Ayan. So, ganyan. Ayan. At ang second step naman natin ay itatouch natin ng thumb ng 4 na finger. Parang ganito po. Ayan. Kailangan na isabay din natin ang malakas na bahagi ng ating kamay na daliri. Ayan. Parang ganito po. Ayan. Isa-isa po yan. Ayan. Tapos pabalik. Ayan. Paulit-ulit din lang yan. Ayan. Paulit-ulit siya. Ayan. So, yan po ang exercise. Pwede po natin gawin siya na 5 na repetition na tig 3 sets. Parang ganito po. Ayan. Itatouch ang thumb. Ayan. Ayan. Tapos ibabalik. Pwede natin gawin 5. Ayan. At tig 3 sets, paulit-ulit din. At yan ay napaka-gandang exercise para sa daliri. Ngayon, kung ngayon naman kamay ay matigas na, ayan. Ang technique po diyan ay i-relax mo ang iyong isip. Relax para siya ay dumiretso at pwede mong tulungan ng malakas na bahagi ng kamay para siya may diretsong ganyan. Ayan. Ayan, ganun po. Number 3. Ang number 3 ay i-exercise natin ang thumb kasi po ay siya ay lagi po siyang naiiwanan sa pag-exercise. Kaya itong aking thumb ay naiiwanan. Hindi siya masyadong nakakasabay. Tsaka itong hintuturo. Ganito po ang pag-exercise. Ayan, hawakan po natin dito ang ating 4 na daliri. Tapos ipapasok po ganyan ng thumb. Ayan. Pwede po natin gawin yan ng 10 times 3 sets din. Ayan. Pagkada 10 times na per set, pahinga. Tapos ulitin ng 10 ulit. Ayan. Ganyan po. Ayan. Basta yung kung naigagalaw mo na ngayon daliri. Ayan. Ganyan po. Gawin natin ng 10 times na 3 sets. Ayan, para sa thumb. Ayan. Kasi po itong 4 na ito ay pwede siyang exercise ng sabay-sabay. Pero yung thumb po ay hindi nakagalaw siya na maganda kaya nakabukod ang kanyang exercise. At sasabihin ko rin po sa inyo, hindi po yan magagawa, makakaya ng 1 week ng progress ng paggaling. So, kailangan siya ay gawin ng gawin at isaman po natin sa daily routine. At kailangan din po talaga ng tiyaga at kailangan huwag ka mainip. Ito pa ang sunod. Ayan. So, nakaganyan po siya. Pag dikit-dikitin po natin, ang akin po, hindi na siya may dikit eh. Hindi na siya may dikit. Hindi siya dahil gawa ng singsing, talagang epekto rin niya ng stroke. So, ganito pang gagawin natin. Pasok ang thumb. Tapos, ganyan. Ikaw mga 4. Tapos taas. Ayan. Makapapansin yung aking hintuturo. Naiwan na siya. Mabagal siya. Oh. Ayan. Ganyan po. Gawin po natin yan kung kaya ng 10. At tapos 3 sets din. 10 repetition na 3 sets. Ayan. Ganyan po. Kailangan bibilangan nyo. Ayan. Bilangan nyo ng 10 o kung kaya. Kung hindi man kaya, ay pwede natin ibaba ng 5. Ayan. Pero 3 set, 3 beses natin gagawin yan. Na tig 10 repetition or 5 repetition. Ayan. At yan po ay napaka-bisa din kung lagi mong gagawin. Ayan. Pero pag tinamaan ka ng katamaran, edi wala. Magtatagal talaga.
Pero ito pong ginagawa natin ito ay talagang hindi po siya mabagal din ang progress niyan. Especially kung nanigas na ang iyong daliri ay talagang medyo may kahirapan yan. Lalo na kung matagal ka na na-stroke at nasanay siya na lagi nakasarado, nagkaroon siya, naglaglag siya, nanigas na, kasi naninigas yan eh. Pag tumatagal ng hindi ginagalaw. So, diyan po ang mga exercises. So, yun po ang mga exercise na pinakita ko po para sa daliri ay talagang yan po ay talagang yan ay may bisa kung lagi nyo ginagawa. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi po yan magagawa ng maibalik ng 1 week. Ayan. Kailangan po talaga kasi nag-e-effort ka. Kailangan na masipag ka sa pag-exercise. Kailangan na meron ka motivation. Kailangan naniniwala ka na ikaw ay gagaling. Ngayon, sa paniniwala mo ngayon, kailangan mong magpursigi sa pag-exercise. Sapagkat ang paggaling po ng na-stroke ay talagang sa paggalaw. Ngayon ay pinakikita ko po sa inyo ang proseso ng mga tamang paggalaw at exercise na rin. Kapag ka po lagi natin po yung ginagawa, ay siya po ay unti-unting masasanay at may kukuman ng utak. Ayan. So, yun po ay kailangan ay nakarelax din ang ating utak, ang ating isip, para po siya ay sumunod. Ayan. Kagaya ng pagkananinigas ang daliri. Ayan. Talagang pagka pinipilit mo siyang, kailangan nakarelax ka eh. Sumusunod siya eh. Pagka nakarelax. Hindi yung may kasamang galit, naiinis. Ayan. Talagang yun ang isang nagpapatagal din ng progreso ng paggaling. Kailangan nakarelax ang isip, peace of mind. Kailangan din yun sa na-stroke. Kasi para sumunod ang iyong kamay sa inuutos ng utak. Ayan. Kasi lagi nauna ang isip bago saka. Kasi isipin mo, nagumalaw siya. Yan, di ba? Ganun yun. Kailangan na bumagal kasi ang ating pag-isip eh. Kagaya sa paglalakad, sa paggalaw. Tayo ay may kukumpara sa 8 buwang bata. Ganon. Nababago-bagong nagsisimulang lumakad. Ayan, mag-close open. Parang ganon tayo. Pero di ba, dapat lagi natin ginagawa yon. Ngayon, kapag lagi natin ginagawa yon, ay siya ay nanunumbalik. Pero ang kagaya na sinabi ko kanina, sa katulad natin na na-stroke, especially kung nagtagal ka na pagre-recover, ay talagang matagal ang progress, matagal ang paggaling. Ngayon, kung makarecover ka man at ikaw ay pakiramdam mo ay wala na naman nasakit sa iyo, magaling ka na, pero yung galaw mo ay talagang wala pa rin. Yung mahina siya. Kasi kung makarecover ka, hindi naman talaga kasi siya na ibabalik na ng 100%. Lagi siyang may naiwanan. Kagaya sa akin, naiwanan sa akin ang hintuturo at hinlalaki. At saka mapapansin ng aking lakad ay talagang nandun pa rin yung makikita mo na ako na-stroke talaga. Pero bagamat ganoon, at least ako ay nakakalakad. Kahit pangit ang aking lakad, nagagawa ko ng mga bagay na dapat na napapakinabangan. Napapakinabangan na siya. Ayan. Pero yung pong mga perfectly 100% na bumalik sa dati, ay sila po yung mga na mild stroke na kagaya na sinabi ko nung una, sila po yung mga tinamaan ng transient ischemic. At yun po ay, ang stroke po na yon ay pansamantala lamang. At saka kadalasan sa kanila ay talagang hindi napaparalyze. Sa loob lamang po ng 24 oras sila ay gumagaling. Nakakabalik sila ng parang walang nangyari. Ayan. Pero tayo po, kagaya ng mga tinamaan ng major stroke, major ischemic o hemorrhagic, ay talagang yan po ay matagal ang progress ng paggaling. Ngayon, nakadepende rin po sa ating ang ating paggaling kung ikaw po ay may disiplina at motivation sa iyong sarili.
kailangan nag-exercise ka, kailangan masipag ka, kailangan talaga ng gumawa ka ng gumawa. Ayan, igalaw ng igalaw. Kasi po ang ating pong stroke ay hindi biro. Ang tumama sa ating stroke, kagaya ng major ischemic at ng hemorrhagic. Ayan, yan po ay talagang matagal ang progress at kung ikaw man ay makarecover, ay hindi na siya makakabalik ng 100%. Lagi siyang may naiiwanan. Kung hindi man sa pagsasalita, kung hindi na perfect ang salita, ayan, lagi may naiiwanan ng pagkautal sa kamay. Laging mapapansin mo, hindi siya naidiretso ng lagi siyang bumibengkong pa rin. Bagamat ikaw ay recover na, mapapansin mo ang kamay mo, bumibengkong pa rin ganyan. Tumataas pa rin pagka na-excite ka sa mga ginagawa. At saka isa pa, yung iba naman sa paa ay hindi rin na-perfect. Kung sila may nakakalakad na o nakakatakbo, ay madali pa rin silang matutumba. Hindi ka kasing tibay nung hindi ka pa na-stroke. Ayan. So, dapat yun ay tanggapin din natin. Minsan nga, mga ka-stroke, mga kapatid na stroke, alam ko naisip nyo rin na minsan gusto mong ibalik yung nakaraan, di ba? Para maitama yung sitwasyon, para hindi ka na-stroke o magawa mo yung nararapat na ugma sa iyong kalusugan. Ayan. Siyempre, sinisisi mo rin. Kaya sana gusto kong maibalik yung dati. Gusto ko bumalik yung ganitong taon nung ikaw ay malakas pa. Ayan. So, siyempre, sa pagkakamali ngayon, nakaraang yun, doon ka naman matututo. Kasi nga, nagkamali ka eh. Hindi ka naman matututo kung hindi ka nagkamali eh. Yan po ang tinatawag nating aral. Aral na sa atin yan. Kasi gawa nga ng mga lifestyle natin na ginawa noon, talagang maling-mali. Yan. Ay, hindi mo na talaga may babalik yung nakaraan. Siyempre, naiisip mo ninyo kasi alam ko ang nararamdaman nyo, alam ko ang pinagdadaanan nyo. Kasi ganyan ako eh. Iniisip ko, sana 2019 ulit. Ganon. Para may pag-asa pa. Kasi nga, na nangyayari sa iyo, hindi mo naman alam na itong tatama sa iyo na sakit ay talagang hindi biro talaga. Kasi ikaw pinaralyze niya eh. Na-paralyze. Ng Diyos. Hindi biro itong ating tinanggap na sakit na stroke. Pero, bagamat nangyari yon, huwag pa rin tayo mawawala ng pag-asa kasi may laban eh. May laban itong ating sakit. Hindi ito pwedeng ihambing sa for example, cancer na ang cancer may stage. Paano kung na stage 4 ka, cancer? Yun po ang pinakamabigat na pagsubok kasi tinatanay nga ng buhay, di ba? Para nalalaman mo kung hanggang kailan ka tatagal, kung kailan ka hanggang mabubuhay. Kapag ikaw ay may cancer na stage 4. Pero ito pong ating stroke ay tayo pinalad kasi po tayo binuhay. Pero hindi po lahat ng na-stroke ay nabubuhay. Kaya swerte po tayong nabuhay na na-stroke kasi ibig sabihin, binigyan pa tayo ng pagkakataon. Ngayon, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Ito po naman ay may babalik din natin sa ating maayos na galaw, pero bagamat siya ay tanggapin na natin na talagang hindi na siya maibabalik ng 100% perfect na paggalaw na kagaya ng dati. Pero bagamat nangyari yon, ay pwede ka pa rin makapag-exercise at gumalaw para ikaw naman ay makabalik din sa iyong dating kasiyahan, kagaya ng hanap buhay, makabalik ka sa hanap buhay. Bagamat yung mga dati mo mabibigat na hanap buhay, ay yun po ay papalitan na natin ng nararapat sa mga kagaya natin na stroke. Ako po ay dating musikero. Ako po ay dating musician. Ayan. Pero ako po ay nakabalik na po. Ako po ay nakakatugtog na ulit.
At yun lamang, ang isang naging problema sa akin ay hindi na ako nakakakanta. Dati po ako ay singer. Kung naibalik ko man ng konti yung aking pagkanta, ay hindi ko na po binalikan ang profesyon na isang musician. So binago ko rin po ang aking lifestyle pagdating sa hanap buhay. Ngayon po ako po ay nakakapag-drive at ako po ay namamasada pagkagabi. So yan po ang aking napapaglibangan at ako po ay naging isang membro ng isang kapatiran ng aming nagcha-charity po kami for a cause. Ayan, tumutulong po kami at yan po ay talagang bukal sa aking loob at ako po ay masaya sa aking ginagawa. So yan po ang aking napapaglibangan ngayon. Importante rin kasi talaga na mayroon ka napapaglibangan para paminsan-minsan naman nakakalimutan mong ikaw ay na-stroke. Pero itong ating pagka-stroke ay sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kasi may laban tayo mga kapatid. Kung ikaw man ay matagal na na-stroke ay gawin mo pa rin yung mga exercises, galaw ng galaw. Kung nakakagalaw na siya ng kahit paunti-unti ay galaw nyo ng igalaw kasi may pag-asa may pag-asa. Kung hindi man siya 100% na makakabalik na sa dati ay at least napapakinabangan mo na ulit siya, nagagamit mo siya. Kaya malaki po ang pag-asa. Don't lose hope and always think positive. Ayan. Alisin mo ang negativity, alisin mo ang galit, alisin mo ang inggit. Kung nakakalakad man o nagagawa man ng bawat galaw ng iyong mga kasama dati, ay huwag ka maingit. At isa pang number 1, alam kong isa pang nagiging doubt sa iyo ay yung pagka ikaw ay nasa labas ay ikaw ay nahihiya. Ayan, alisin mo rin yung pagiging mahiyain mo kasi ibig sabihin nun, hindi mo pa natatanggap ang nangyari sa iyo. Tanggapin mo ang nangyari sa iyo, huwag kang mahiya, lumabas ka, maglakad ka. Kasi pag naglalakad ka, iniisip mo, nakatingin lahat ng tao sa iyo. Tapos iniisip mo, nagbubulungan siya, pinag-uusapan ka. O ano naman yun? Na-stroke ka nga Kasi tanggapin mo, na-stroke ka Di ba? Huwag kang mahihiya. Pakita mo sa tao na nagpupursige kang gumaling. Tsaka at least pasalamat tayo nga at tayo ay nabuhay. Kasi po hindi lahat ng kagaya sinabi ko kanina, hindi lahat ng na-stroke ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Karamihan sa stroke ay nabibigla din sila, namamatay. Ayan, tayo po ay binuhay. Yung iba nga nakakaroon pa na stroke. Ta-stroke na naman. Pero buhay pa rin. Pero nakikita nyo naman, lumalaban pa rin. So, kaya yun po ang aking masasabi. Yung po mga aking mga exercises ay atin pong laging gagawin yan. At talaga pong yan ay malaki may tutulong. Ayan. Tanggapin po natin kung ano po nangyayari sa atin. Pero huwag po tayong mag-aalala sapagkat ito pong ating sakit na stroke ay tayo po binigyan pa ng pag-asa na pangalawang pag-asa. Ibig sabihin yan ay may gagawin ka pa. So, ibig sabihin tinutulungan pa rin tayo ng Diyos. Tulungan mo rin ang sarili. Walang mangyayari sa iyo kung hindi mo tutulungan ang sarili kung wala kang gagawin. At talagang magiging ganyan ka na lamang forever. Gusto mo ba yan? Siyempre hindi, di ba? Kailangan na exercise, galaw. At talaga naman may resultang maganda. Ayan, sa ako, halimbawa ko na lang sa akin, ako po talagang masaya na ako sa ganito. Kontento na ako po ay nakakapaghanap buhay na ulit. Kahit ako naman masaya rin sa aking hanap buhay at kasama ko pa ang aking pamilya. Ayan. So kasi sa pamilya, hindi ka sinisino. Yan. So, maraming salamat sa panonood at pagpalain tayo lahat ng Diyos. Ayan. So, tatagan natin ang ating sarili. Laban lamang. May laban pa May laban. So, maraming salamat. Ayan. So, tayo po mga na-stroke. Ayan. Yes. Titigas. Ayan. Agagaling. Lalakas. At titigas Ayan, marami. So, salamat po. Mabuhay po lahat ang mga lumalaban sa stroke. God bless.